Sa isang maliit at tahimik na komunidad, may isang lalaking halos lahat ay kilala, pero kakaunti ang tunay na nakakaunawa. Ang pangalan niya ay Berto. Hindi siya masamang tao. Hindi rin siya nananakit. Ngunit kapag binanggit ang pangalan niya, iisa lang ang sasabihin ng marami: masungit. Kapag tinanong mo siya, maikli ang sagot. Kapag kinausap mo siya, mataas agad ang boses. At kapag may aberya, kahit maliit lang, mabilis siyang magalit. Hindi siya sumisigaw ng malakas, pero sapat na ang tono ng boses niya para mapaatras ang kausap. Sa palengke, iniiwasan siya ng mga tinderang ayaw masigawan. Sa trabaho, bihira siyang lapitan dahil takot ang iba na masagot ng pabalang. Sa kanilang kalsada, may mga batang tinuturuan na huwag masyadong lumapit sa bahay niya. Huwag diyan, sabi ng matatanda. Masungit ang nakatira diyan. Hindi ito lingid kay Berto. Alam niyang ganito ang tingin sa kanya ng mga tao. Ramdam niya ang paglayo, ang katahimikan kapag dumarating siya. Pero hindi siya nagrereklamo. Hindi rin siya nagpapaliwanag. Para sa kanya, mas madaling manahimik kaysa ipaliwanag ang sarili. Sa loob ng bahay niya, madalas ay tahimik lang siya. Umuupo, humihinga ng malalim, at tinitigan ang kisame. Sa mata ng iba, masama ang ugali niya. Ngunit sa loob ng puso niya, iisa lang ang totoo. Pagod lang siya sa buhay. Araw-araw ay pareho ang takbo ng buhay ni Berto. Maagang gumigising, naglalakad patungo sa trabaho, dala ang bigat ng isip. Ang bawat hakbang ay parang may kasama, ang pagod, panghihinayang, at mga salitang hindi nasasabi. Sa opisina, paulit-ulit ang gawain. Pareho lang ang mga tao, parehong tanong, parehong aberya. Kahit gaano siya magsikap, tila kulang ang pagkilala sa kanya. May mga pagkakataon siyang gusto sanang magsalita, magsabi ng nararamdaman, ngunit nauunahan siya ng takot at pagod. Ang kanyang sungit ay hindi nakalaan sa iba. Ito ay sa sarili niya. Galit siya sa pagkukulang niya, sa mga pangarap na hindi natupad, sa mga bagay na hindi niya naabot. Habang naglalakad pa uwi, nakikita niya ang mga tao sa paligid na masaya, nagkukwentuhan at nagbibiruan. May lungkot sa puso niya, ngunit hindi niya ito mailabas. Tinitingnan niya lang ang mga bata na naglalaro sa kalsada at nakangiti, at bigla niyang naaalala kung gaano siya kalayo sa sariling pangarap. Minsan, may nagbabalakid na maliit na pangyayari, isang banggaan sa palengke o pagkaantala sa trabaho, at agad siyang nagagalit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, tahimik siyang nagmumuni. Hindi niya gustong maging masungit, pero hindi niya alam kung paano ilabas ang bigat ng damdamin. Ang sungit na nakikita ng iba ay maskara lamang sa pagod na hindi nakikita ng iba. Sa gabi, pauwi sa bahay, humihingas siya ng malalim. Naiisip niya ang mga araw na ginugol sa pagod at panghihinayang. At doon, sa katahimikan, unti-unti niyang naiintindihan ang sarili. Ang araw-araw na pagsubok ay hindi biro, at minsan, kailangan lang niya ng kaunting pag-unawa mula sa sarili at sa iba. Marami sa mga araw ni Berto ang puno ng maliliit na pagtanggi. Hindi ito malalakas na eksena, walang sigawan o sama ng loob, ngunit ramdam ang bigat sa bawat kilos niya. Halimbawa, may batang masiglang bumabati sa kanya sa kalsada. "Magandang umaga po, Mang Berto." Sigaw ng bata. Subalit mabilis lang niyang itinaboy ang bata. "Huwag ka nang maingay dito." Ang batang ito ay lumayo ng mabagal, medyo malungkot, at iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada. May kapitbahay ding madalas nag-aalok ng tulong sa kanya. "Berto, gusto mo ba ng kape?" tanong ng matandang kapitbahay. Tahimik siyang tumango, ngunit agad niyang itinabi ang kamay. "Ayos lang ako, salamat." Ang kaunting pagtanggi ay hindi nagdulot ng sama ng loob sa kapwa, ngunit lalong nagpataas ng pader sa pagitan nila. Minsan, may pagkakataon siyang maging mabait, tulad ng pagbukas ng pinto para sa matatanda o pagtulong magbuhat ng mabigat na dala.
ngunit nauuna ang inis. Ang isang maliit na pagkaabala o hindi perpektong kondisyon ay agad niyang ginagamit na dahilan para hindi magpakita ng kabutihan. Sa bawat pagtanggi, ang mundo ni Berto ay unti-unting lumiit. Ang katahimikan ng kanyang bahay ay naging kasing tahimik ng kanyang puso. Lalo siyang nag-iisa. Hindi dahil iniwan siya ng iba, kundi dahil pinipili niyang panatilihin ang sarili sa loob ng pader ng sungit na maskara. May mga pangarap si Berto noon na hindi natupad. Minsan ay ginusto niyang mag-aral ng mas mataas, pero kailangan niyang tumulong sa pamilya. May trabaho siyang gusto noon, ngunit nauwi sa iba. Ang bawat pangarap na nasayang ay nag-iwan ng kaunting lungkot sa puso niya. Maraming salitang hindi niya nailabas. Mga salitang gusto niyang sabihin sa kaibigan, sa pamilya, sa sarili. Lahat ay nanatiling nakatago. Ang mga damdaming ito, kung hindi maipapahayag, ay nagiging bigat na dahan-dahang bumabalot sa puso. Sa halip na umiyak o magsalita, lumalabas ang pagkainis, pag-ayaw at pagiging masungit. Sa araw-araw napapalibutan siya ng mga tao ngunit nananatiling mag-isa sa damdamin. Hindi siya galit sa kanila. Galit siya sa sarili. Galit sa mga pangarap na nawala. Galit sa mga pagkakataon na hindi niya nagamit. Isang umaga, nagmamadali si Berto palabas ng bahay. Nais niyang matapos agad ang lahat ng gawain. Ngunit sa biglaang pangyayari, nadulas siya sa basa na sahig at napilay ang paa. Walang kasama, wala ring siyang matawag. Sa unang sandali, ramdam niya ang kirot at pagka-inosente. Hindi niya alam kung paano haharap sa sitwasyon. Ngunit, isa-isa, lumapit ang mga taong dati niyang nasungitan. May isang kapitbahay na nagbuhat sa kanya papasok sa bahay, may isa pang naghatid sa klinika, at may nag-abot ng pagkain at gamot. Lahat sila ay tahimik at walang panunumbat. Habang pinapasan siya ng isa, napansin ni Berto na walang galit sa mga mata nila. May ngiti lang na tahimik at pag-aalala na hindi niya inaasahan. Dati, lahat ng kilos niya ay tila nakikita bilang masungit. Ngunit ngayon, ramdam niya ang kabutihan nang walang hinihinging kapalit. Habang nagpapagaling sa kama, iniisip niya ang mga naganap. Napagtanto niya na hindi pala galit ang nararamdaman ng tao sa kanya. Pagod lang pala ang hindi niya inamin sa sarili. Ang kabutihang natanggap niya ay hindi dahil sa kanyang ugali, kundi dahil pinili ng iba na maging mabuti sa kanya. Isang simpleng araw lang iyon, ngunit nag-iwan ng malaking bakas sa puso niya. Hindi niya kailangan ng maraming salita o malaking pangyayari para maunawaan na may kabutihan sa paligid. At sa kaunting kabutihang iyon, unti-unti siyang natututo na unahin ang pag-unawa sa sarili at sa iba. Habang nagpapagaling si Berto, unti-unti niyang napapansin ang kabutihang ipinakita ng mga tao sa kanya. Hindi nila ito ginawa dahil mabait siya o dahil may inaasahan. Pinili lang nila na tumulong, tahimik at may malasakit. Tuwing may kapitbahay na nagdadala ng pagkain, nag-aalaga ng paa niya o nagtatanong kung kumusta na, ramdam niya ang simpleng kabutihan. Hindi kailangan ng mga salita o paliwanag. Ang bawat maliit na kilos ay nagsilbing paalala na may mga taong handang maging mabuti kahit hindi mo ito hinihingi. Isa sa mga bagay na nakapagpabago ng isip niya ay ang mga mata ng bata na dati niyang tinaboy. Ngumiti ang bata at nagbigay ng maliit na bulaklak. Dati, ang simpleng pagbati ng bata ay nagdudulot sa kanya ng inis. Ngayon, ramdam niya ang kabutihang ipinapakita ng simpleng kilos. Napagtanto ni Berto na ang galit at sungit na lumalabas sa kanya ay hindi personal na laban sa iba. Ang kabutihang natanggap niya ay hindi nakadepende sa kung ano siya o sa ugali niya. Ito ay dahil pinili ng iba na maging mabuti, at sa pagpili nila, natutunan niyang unahin ang pag-unawa, pasensya at pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay. Unti-unti, sa bawat araw na may tulong at kabutihang walang hinihinging kapalit, mas naaalala ni Berto na may mga tao palang handang maging mabuti. At sa mga simpleng kilos na yon, nagsisimula siyang magbago.
Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil ramdam niya ang halaga ng kabutihan sa paligid. Hindi biglaan ang pagbabago kay Berto. Sa simula, nanatili siyang tahimik at maingat. Ngunit sa bawat araw na may kabutihan at tulong mula sa kapwa, unti-unti siyang natututo. Magsimula sa maliliit na bagay, isang ngiti sa pagbati ng kapitbahay, mas mahinahong sagot sa simpleng tanong, o kahit isang ngiti sa bata na dati niyang tinaboy. Hindi pa rin siya palabiro o masayahin tulad ng iba, pero unti-unti bumabalik ang koneksyon niya sa paligid. Sa trabaho, natutunan niyang makinig bago agad magalit. Kapag may nagkamali, humihinga muna bago magsalita. Kahit kaunting pasensya lang, ramdam niya ang pagbabago sa reaksyon ng mga tao. Sa bahay, nagsisimula na siyang maglaan ng oras para sa sarili. Hindi lang trabaho at pagod ang iniisip. May oras na para magnilay at para maunawaan ang damdamin niya. Sa bawat maliit na hakbang na ito, unti-unti ring lumalapit ang mga tao sa kanya. Ang mga kapitbahay na dati ay umiwas sa kanya ay nagsimulang makipag-usap. Ang mga bata na natatakot sa kanya ay lumalapit at nakangiti. Hindi sa lahat ng oras ay masaya siya, ngunit may puwang na ngayon para sa pag-unawa at pasensya. Sa maliit na paraan, nagbago ang kanyang mundo. Hindi dahil sa biglaang milagro, kundi dahil natutunan niyang unahin ang pag-unawa sa sarili at sa iba. Ang simpleng pagbati, isang ngiti, at kaunting pasensya ay sapat na para simulan ng pagbabago. Sa bawat araw, unti-unting napagtanto ni Berto. Ang pagiging masungit ay parang pader na humihiwalay sa ibang tao. Kahit hindi intensyon, nagdudulot ito ng pag-iisa at pagkakahiwalay. Ngunit ang simpleng kabutihan at malasakit ng iba ay kayang magbukas ng pader na yun, magbigay pag-asa, at magsimulang magbago ang puso ng masungit na tao. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.